Sama-sama tayong magiging Saksi! Masayang sinalubong ang Pinoy Olympians sa kanilang pagbabalik Pilipinas ngayong gabi. At ang kanilang tagumpay sa 2024 Paris Olympics lalong pinatamis ng mainit na suporta ng kanilang mga mahal sa buhay at ng sambayanang Pilipino. Saksi, si Mariz Umali. 7:07 ngayong gabi nang dumating ang chartered flight ng Philippine Airlines PR8888 sa Villamor Air Base sa Pasay City. Sakay nito ang mga Pinoy Olympian na lumaban at nagtaguyod ng watawat ng Pilipinas sa Paris Olympics. Isa-isang lumabas sa eroplano ang mga atletang Pilipino. Pinakahuli naman lumabas sina Olympic double gold medalist na si Carlos Yulo at women's boxing bronze medalist na si Petesio na bitbit ang watawat ng Pilipinas. Paglapag nila sa red carpet, buong sayang sinalubong ang mga Olympian. Tanging mga miyembro ng pamilya ng mga Olympian ang pinayagang sumalubong sa kanila sa presidential hangar ng Villamor Air Base para mapanatiling pribado ang okasyon. 5 hindi na sumabay sa pag-uwi ayon sa Office of the Presidential Protocol dahil may iba pa raw silang mga kompetisyon kung saan sila dumiretso. Kasama naman ni Carlos ang girlfriend na si Chloe. Sobrang saya po, sobrang thank you po, grabe, maraming salamat po sa Panginoon, grabe. Sobrang grateful po talaga and sobrang blessed, wala po akong masabi, sobrang thankful po talaga. Maraming salamat po sa mga nagdasal, sumuporta sa aming mga atletang Pilipino na naglaro sa Olympics. Di po nasayang yung pagpupuyat nila para mapanood kami at ipagdasal. Maraming salamat. Panalo namin po ito. Panalo natin ito lahat po. Nauna naman nang dumating sa bansa sina Sam Catanta ng fencing, Kayla Sanchez at Jared Hatch ng swimming, at Joanny Dalgaco ng rowing. Kasama rin ang buong delegasyon sa Philippine Olympic Committee President Bumble Tolentino, iba pang mga opisyal ng POC at kanilang mga coaches. Binigyan ng ilang minuto ang mga Olympian na makapag-refresh sa loob bago dumiretso sa Malacanang, kung saan sila sasalubungin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza at First Family. Mahaba pa ang gabi ng mga Olympian dahil pagkatapos ng kanilang selebrasyon sa Malacanang ay mayroon pang victory party para sa kanila at sa kanilang pamilya sa isang hotel dito rin sa Pasay City. At sa kanilang pagbabalik bansa, hindi lang nila bit-bit ang tagumpay para sa sarili, kundi ang karangalan para sa buong sambayanang Pilipino. Mula rito sa Presidential Hangar ng Villamor Air Base para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Bago sa saksi, arestado ang 2 suspect sa pang-hold up sa isang convenience store matapos silang makilala sa tulong ng CCTV. Saksi, si Emil Sumangil, exclusive. riding in tandem ang mga suspect na nakuna ng CCTV. Pagdating sa convenience store, pumarada ang rider sa hindi tanaw ng security camera. Ang angkas, pumasok sa establishmento. Pinuntire niya agad ang lalaking nakaputing sombrero na nasa kanyang kaliwa. Napatras sa mga customer ng tindahan. Tinutukan ng baril ang lalaki na siya palang branch manager ng convenience store. Saka tinangay ang bag na kulay itim. Mabilis siyang tumakas sakay ng nag-aantabay na motorsiklo sa labasan. Tinutukan po niya yung ating store manager at kinuha po yung sling bag na naglalaman ng 359,700 po na cash. Sa loob lang ng ilang oras sa tulong ng kuha ng CCTV at ng mga nakakita. Nakilala agad ang ating mga suspect dito sa krimen ito sa pang-hold up. Itong dalawang suspect natin na riding in tandem, so they were able to conduct a follow-up operations immediately. Nasundan po namin yung kanilang tinakbuhan po ng kanilang motorsiklo na kung saan po na-trace po namin sila sa may somewhere in Block 38, Addition Hills, dito po sa lungsod ng Mandaluyong po. Naaresto ka namin. Magkasunod na natakip ng Mandaluyong Police ang dalawang suspect. Hindi po natin na-recover yung pera, sir, pati yung ginamit po nilang baril po.
Ayon sa investigasyon, ang humold up sa convenience store, isang ex-convict. Ito po ay kakalaya lang po. Nakulong po siya sa New Bilibid prison po para sa kasong may kinalaman sa illegal na droga po. So nag-serve po siya doon ng 20 years. Tumanggi ang mga suspect na magbigay ng panig. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil ang inyong saksi. Habang buhay na pagka-disqualify sa anumang opisina ng gobyerno at hindi rin makukuha ang lahat ng retirement benefits. Yan ang mga kalakip na parusa para kay Alice Guo matapos siyang madismiss ng ombudsman bilang alkalde ng Bamban, Tarlac. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Opo, magandang umaga po. Gusto mag-police station po. Unang nagpunta ang COMELEC sa sinasabing farm ni Alice Guo sa Bamban, Tarlac. Kami ay representative ng COMELEC Region 3 at saka galing tayo sa main office si Attorney Albert Rodriguez, kinatawan ng COMELEC central office namin. Magpa-serve kami ng summons kay Mayor Alice Guo. Ano ba ang katungkulan mo dito? Caretaker lang po ako dito, sir. O, Tagalianis lang po. Walang inabutang Alice Guo doon. Sunod na pumunta ang COMELEC sa munisipyo ng Banban. Sabi ng nadatnan nilang staff ng Office of the Mayor, wala na umano silang komunikasyon kay Guo. So siya na po yung mag-hand over if ever kay Mayor Guo. Siguro po kung makikita natin siya. May 10 araw si Guo para maghain ng counter affidavit sa COMELEC na nagsasagawa ng preliminary investigation kaugnay sa reklamong misrepresentation laban sa kanya. Matapos ma-serve yung Sabina dito sa farm ni Mayor Alice Guo at maging doon sa munisipyo, hihintayin daw nila ang sagot o paliwanag ni Mayor Guo. Kapag hindi siya sumagot ay pwede na raw desisyonan ng COMELEC Legal Department ang preliminary investigation. Ang kasong misrepresentation, bunsod ng pagsisinungaling umano sa COC. Dahil sa investigasyon ng COMELEC at NBI, lumalabas na iisa ang fingerprints ni Guo at ng Chinese na si Guo Waping. Pero bago pa maungkat ang issue tungkol sa pagkatao ni Guo, unang naungkat sa pagdinig ng Senado ang pagkakaugnay niya sa Pogo sa Banban, Tarlac. Hindi po ako operator, hindi po ako protector o cutler po ng Pogo. Wala po akong kinalaman sa kanilang operation at sa kahit anong gawain sa loob at labas. Matapos sa 3 buwan, nagbaba ng desisyon ng ombudsman. Dismissed sa serbisyo bilang alkalde ng Banban si Guo at hindi rin daw makukuha ang lahat ng kanyang retirement benefits. Habang buhay siyang disqualified sa anumang opisina ng gobyerno. Kaugnay ito sa reklamong isinampa ng Department of Interior and Local Government para sa grave misconduct, conduct prejudicial to the best interest of the service, gross neglect of duty, at serious dishonesty, bunsod na naging papel ni Guo sa Pogo sa Baofu Compound. Magkakaugnay raw ang mga ginawa noon ni Guo mula sa pag-organize at pag-register ng Baofu, pati ang kabiguang bawiin ang permit ng Hongsheng matapos kanselahin ng PAGCOR ang lisensya nito. Gayon din ang pagbibigay ng business permit sa Zunyuan sa kabila ng mga pagkukulang sa application nito. Ang mga ikinilos daw ni Guo, nagpakita ng willful intent na labagin ang batas at baliwalain ang mga alituntunin. Bukod sa kinakaharap sa COMELEC at Ombudsman, naharap din si Guo sa reklamong human trafficking sa DOJ at may arrest warrant sa Senado. Tuloy rin ang co-warrant to petition ng Solicitor General na inihain sa korte. Sinusubukan pang kunin ng GMA Integrated News ang panig ng kampo ni Guo. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo ang inyong saksi. Patay sa pamamaril ang isang barangay ambulance driver sa Taguig City. Ang 2 suspect patay rin matapos makipagbarilan sa mga pulis. Saksi, si Marisol Abdurrahman. Bigla na lang sumulpot ang lalaking yan at binaril sa ulo ang lalaking naglalakad lang sa gilid ng kalsada. Malapit sa barangay hall ng barangay San Miguel sa Taguig City, natumba ang biktima. Pero kahit nakahiga na, pinagbabaril pa rin siya ng gunman. Pagkatapos, sumukay ang gunman sa kasama niya noong nakamotorsiklo. Ano yung making sure na talagang mamamatay siya? Opo, at kaya nga po nung nangyaring insidente, on the spot po patay po yung ating biktima. Sinigurado nung suspect natin na patay talaga siya kung iiwanan niya. 4 ang tinamong tama ng bala ng baril ng biktima na kinilalang si Bayane Quizon.
ambulance driver ng barangay. May natukoy na motibo sa pamamaril ang pulisya. Ang pagkakautang ay sa illegal na droga. At isang taon na po itong naniningil at meron na rin mga pagbabanta sa buhay niya. Ikinabigla ng mga kaanak ng biktima ang nangyari. Wala raw silang alam na kaaway si Quezon. Nagbigla kami, syempre. Masakit sa part namin kasi wala kaming alam. Wala rin po siyang nabanggit sa inyo anything in the past? Wala lang siya nababanggit tungkol doon. Sa pamamagitan ng backtracking ng mga pulis sa mga CCTV video at sa tulong ng ilang nakasaksi, natunton ang kinaroroonan ng mga suspect. Pero nang ikasa ang hot pursuit kaninang madaling araw, nauwi umano ito sa barilan. Ayon sa hepe ng Taguig Pulis, papalapit pa lamang daw ang mga pulis ng mga oras na yon sa pinaniniwalaang hideout ng mga suspect dito sa West Bicutan nang bigla raw silang paputukan kaya nagkaroon ng enkwentro. Tumakbo raw ang mga suspect pero nang humupa ang barilan, parehong patay ang mga suspect. Na-recover sa kanilang 2 kalibre 38 at isang 45 na baril. Ipapakrossmatch po natin yung mga na-recover natin baril. Nakuha rin ang motorsiklo at helmet na ginamit umano ng gunman. Tukoy na raw ng mga otoridad ang pagkakakilala ng mastermind sa krimen pero hindi na muna sila nagbigay ng impormasyon hinggil dito. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Aminado ang AFP na kailangan ng dagdag na air assets ng Philippine Air Force. Sinabi po nila ito kasunod ng pagpapakawala ng flare ng Chinese jet sa daanan ng eroplano ng Pilipinas. Saksi, si Chino Gaston. Ang pagpapakawala ng flares ng Chinese fighter jet sa daraanan ng eroplano ng Pilipinas noong August 8, unang beses na may ganitong insidente sa pagitan ng mga eroplano ng dalawang bansa ayon sa Philippine Navy. Pero dati na raw nagkaroon ng pagkakataon na mula sa mga base militar ng China ang pinakakawalang flare. There have been incidents in the past that the Philippine Air Force Nomad flight, piloted by no less than the Commanding General of the Philippine Air Force, he noticed that there were flares being fired from the bases. Tingin ngayon ng militar ang eroplanong nagpakawala ng flare galing din sa base ng China at hindi sa isang aircraft carrier. Ayon sa AFP, kailangan na ang dagdag na air assets ng Philippine Air Force. Nitong Hulyo, inaprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbili ng 14 na bagong multi-role fighter jets. Ayon sa source ng GMA Integrated News, may napili na sanang supplier pero nagkaroon ng problema sa supply ng aircraft. Bagamat di raw pabatol ang Pilipinas sa panguudyok ng China, handa ang AFP na gampanan ang tungkulin nito. Those flares simply flared up the sense of patriotism in every member of the armed force of the Philippines. We will not be deterred from continuing to perform our mandate of securing the integrity of the national territory. Lalo't ayon sa DFA, China ang lumabag sa ating airspace dahil nasa EEZ ng Pilipinas ang Bajo de Masinloc o Panatag Shoal. They're within our rights and they entered over our airspace. So they were undertaken over our airspace. Kaya formal nang ipinrotesta ng Pilipinas ang nangyari. Scarborough Shoal is within our legal rights and in sovereignty. We'll always maintain that. So any talks we have with China, that will be our position. But it doesn't mean we're not willing to talk with China. Ayon sa Philippine Navy, dumami ang Chinese Navy, China Coast Guard at research vessels sa West Philippine Sea mula August 6 to 12 kumpara noong nakaraang linggo. Nabawasan naman ang Chinese Maritime Militia vessels. 9 sa mga Chinese vessel ang namonitor sa Bajo de Masinloc habang 11 ang namataan sa Ayungin Shoal kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre. Ayon sa DFA, nagkaroon na ng provisional understanding kaugnay sa mga RORE ng China at Pilipinas kasunod ng pag-uusap nitong July 2 sa bilateral consultation mechanism. So the salient points po of the provisional arrangement is basically one, this provisional arrangement is without prejudice to our national positions. Ito po siguro pinaka-importanting provision itong provisional arrangement. And number two, this will be subject to review. Ang pangunahing punto raw, tanggap na ng China na may RORE missions ang Pilipinas. There is already an agreement that our Chinese friends have agreed that there is a RORE. RORE meaning rotation and reprovisioning of essentials. Makakatiyak ba tayo later na dahil sa ganitong pag-uusap ng provisional agreement, wala nang mangyayaring mga harassment or mga uneven siguro sa ating mga mangingisda? On the particular understanding, we have made very clear to China that we will honor the
provisional understanding. And we expect China to honor it. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.